but the rebellious stumble. So the author wants you to know that Hosea's ancient poetry to northern Israel is not locked in the past. It reveals deep truths about God's character and purposes and human nature. And while God should and does bring his justice on human evil, his ultimate purpose, his heart, is to heal and to save his people. And that's what the book of Hosea is all about. Praise the name of Jesus. Amen, Lord God. Hallelujah. The book of the prophet Joel. It's a short collection of prophetic poems that are both powerful and puzzling. Joel's unique among the prophets for a few reasons. First of all, there's no explicit indication of when this book was written. It's most likely the period of Ezra and Nehemiah after the return from the exile, because he mentions Jerusalem and the temple, but there doesn't seem to be any kings. Also unique is that Joel is clearly familiar with many other scriptural books. He alludes to or quotes from the prophets Isaiah, Amos, Zephaniah, Nahum, Obadiah, Ezekiel, Malachi, even the book of Exodus. And this is connected with the last unique feature, and that's that Joel never accuses Israel of any specific sin. So, like many of the other prophets, he announces that God's judgment is coming to confront Israel's sin, but he never says why. And that's most likely because Joel assumes that, like him, you have been reading the books of the prophets, and so you already know all about Israel's rebellion. Now, altogether, these three features help us understand this fascinating little book. That Joel is a biblical author who was himself immersed in earlier biblical writings, and his reflection on them helped him make sense of the tragedies of his time, but also they gave him hope for the future. Let's dive in and we'll see how this book works. In chapters 1 and 2, Joel focuses on the day of the Lord. This is a key theme in the prophets, and it describes events in the past when God appeared in a powerful way to save his people or confront evil. Think about the plagues in the book of Exodus. But the prophets saw in these past events pointers to a future time when God would again confront evil among his people, but also among the nations, and bring salvation to the whole world. And so here, chapters 1 and 2, Joel has brought two parallel poems together that focus on this theme. So chapter 1 is about a past day of the Lord. He begins by announcing a recent disaster that a locust swarm has devastated Israel. And his description of the swarm recalls the day of the Lord against Egypt. Remember the 8th plague from Exodus chapter 10. Except this time, the locusts are being sent against Israel. And so Joel calls on the elders and the priests to lead the people in repentance and prayer, and then Joel actually himself repents along with all of the priests. Chapter 2 comes alongside, and it has the same poetic design and flow of thought. So Joel announces another day of the Lord, except this time it's future, not past. It's an imminent disaster coming on Jerusalem. And he begins describing what seems like another wave of locusts, but he uses military and cosmic imagery. So the locusts become God's army, like cavalry and soldiers that are marching and destroying everything in their path. And the sun is darkened, and the earth quakes, and Joel says, the day of the Lord is dreadful, who can endure it? And so once more, Joel calls on the people to pray and repent. And he says how? To rend your hearts, not your garments, and return to your God. In other words, Joel knows that repentance can be just a show that you put on to get out of trouble. And he says God's not interested in that. He wants genuine change for his people to stop their selfishness and evil. And then Joel says why Israel should repent. Because God is gracious and compassionate, he's slow to anger, and he's full of love. He's quoting here from the book of Exodus about how God forgave Israel after they made the golden calf. And from that story, Joel learned that God's mercy and love is more powerful than his wrath and judgment. And so, he leads the priests in acts of repentance and prayer, asking God to spare his people. Then right after these two poems, the scene shifts, and we have a short narrative about God's response to the repentance of Joel and the people. So God was filled with passion for his land, and he had pity on his people. And then God says he's going to reverse the devastating effects of this day of the Lord and turn it from judgment into salvation. So first he's going to defeat the threatening invaders, which were presumably the locusts, and he's going to turn them all away to their own ruin. Then he's going
going to Isa pa natin restore the purihin ang Diyos sa devastated buhay. land, bring it Dakilain back natin ang to Panginoon, life, mga making kapatid. it abundant Hallelujah. once more. And Praise the finally, name of God Jesus. says He's going to Praise bring the His name of divine Jesus. presence among His people. It will become real Hallelujah. and At mga accessible to kapatid, everyone. tayo po ay Now, up to this point, the tutuloy na poems sa tell a salita ng powerful Panginoon story in about the Joel book of leading Isaiah Israel to see how their 66 sin led to verse 1. disaster and divine judgment, Atin pong and that with the babasahin God of mercy ang there is salita ng always Panginoon. hope. Ang But sabi po Joel ng sees in Biblia all of ay these past ganito, events "Thus an saith the image Lord, of the the future heaven is day my of the throne, Lord." and the And so earth in the is final my section of the book, footstool. Joel writes three Where more is the house poems that that ye built match unto God's me? three-part And where response. is the And he place weaves of together my images rest? from other prophetic books and expands it Ganito all ang into a sabi vision ng of hope Panginoon, for all ang creation. langit So first, the ay hope of aking God's presence among His luklukan, people at ang gets lupa expanded ay into a aking promise tungtungan. about how one day in the future, Anong God's anyong own bahay Spirit, His ang inyong personal itatayo life sa presence, akin, will fill not just the at temple, anong but all dako of His ang magiging people. aking And here Joel is drawing upon the promises of Isaiah, and pahingahan. Jeremiah, and Ezekiel, that God's Pagpalain Spirit ng would Diyos come ang to kanyang banal na transform and salita, mga empower His kapatid, na people dati so niya that they can pinagpala. truly love and At follow nais ko Him. pong Joel then magdala picks ng up God's mensahe promise sa that He'll umagang confront ito sa the pangalan threatening ng invader. Panginoon. And Joel sees How in these big ravaging locusts is a your similarity to the arrogant, violent How nations of His big own day that ravage is and your oppress God? people. And so He draws Amen. upon the promises of Isaiah, Gaano and kalaki Zephaniah, and Ezekiel ang about the future day of the iyong Lord, Diyos. when God will confront Praise God. You evil may be among seated. all the nations and turn their Purihin ang violence ating back on Panginoon. themselves, bringing justice to Ang right talata nating all nabasa sa wrongs. banal na And kasulatan finally, ay Joel picks up nagsasaad, the mga images of the kapatid, ng land's kalakihan restoration, ng and he Diyos. sees Amen. here a hope for the At ito renewal ay of all tumutukoy creation. sa So he draws on the kapangyarihan promises ng of Panginoon, Isaiah mga and kapatid. Ezekiel and Zechariah, Hallelujah. that At God's sa final lawak, day of justice praise will be God, followed by ng a restoration nasasakop of the ng entire kanyang world, kapangyarihan. a new Ang Eden, sabi ng where Biblia, God's "The presence in heaven is my Jerusalem throne." will flow Ang sabi ng out like a Panginoon, river "And and the bring earth about is my cosmic footstool." renewal. And so Joel's Ang poem langit ends ang with aking God's luklukan, forgiveness at and ang mercy lupa ang opening up aking a whole tungtungan. new creation. Amen. And so Praise this little God. book of Joel, it At explores profound ang talatang ideas ito about how ay human sin and nagsasaad ng failure wreak kalakihan, such devastating praise God, destruction ng in ating our Panginoon, world, ng about how God kapangyarihan ng longs to ating show Panginoon. mercy to And of those who course, will mga just kapatid, own hindi up lang to siya their sin and tumutukoy confess it, sa and about how all physical of that leads us na to hope kalakihan ng that God will Panginoon, one day but defeat speaks evil of, in our world, but also God inside of us, being, and bring His healing presence to make omnipresent. all things Amen. new. And Ngunit that's kung what the book pag-uusapan of Joel natin ang is all about. kapangyarihan ng ating Panginoon, praise God, hallelujah, there is none like Him. Walang katulad ang ating Panginoon. Kaya yung message po natin ngayon, how big is your God? Gaano kalaki ang iyong Diyos? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Marami ang The mga book of the taong prophet kumikilala ng iba't Amos was a ibang shepherd and a Diyos. fig tree farmer Amen. who lived right near the border between northern Israel and southern Judah. Now, the north had seized its independence about 150 years earlier. Remember 1 Kings chapter 12. And it was currently being ruled by Jeroboam II, a successful military leader. He won lots of battles and new territory for Israel, and he generated lots of wealth. But in the eyes of the prophets, he was one of the worst kings ever. His wealth had led to apathy, and he allowed idol worship for the gods of Canaan, which in turn led to injustice and the neglect of the poor. And it got to the point where Amos couldn't take it anymore. He sensed God calling him to go trek up north to Bethel, an important city that had a large temple, and start announcing God's word to the people. And this book is a collection of his sermons and poems and visions uttered over the years. They were compiled later to give God's people a sense of his divine message to na the wala siyang northern kingdom, katulad at ang kanyang with the message we kapangyarihan still need ay to hear walang today. kapantay, The book has mga a fairly kapatid. clear design. Chapters 1 and Hallelujah. 2 are a series At of tayo messages to sumangaral, the praise God, nations sa and araw na Israel. ito, Then chapters ng 3 to 6 are mensahe a na kung collection of saan ay poems that tumutukoy, express mga kapatid, Amos's sa message to the people of kalakihan Israel and its ng leaders. Chapters kapangyarihan 7 at through 9 kakayanan contain a ng series of Diyos visions na that buhay Amos at ng Diyos experienced na that totoo. depict God's coming judgment. Now, how on Israel. big is my Let's just God? dive in. So the book opens with a series of short Yamang poems ang that inyong accuse all lingkod of ay Israel's nagpapatutuo neighbors tungkol of sa Diyos, violence mga and kapatid. injustice. And this is Hayaan kind niyo of po, odd praise because the God, book's opening na line said maipahayag that sa Amos was going pamagitan to ng speak mensaheng against ito Israel. kung gaano nga But watch ba how this works. kalaki As Amos is ang naming Diyos. all of these neighboring nations, Amen. you can go look at a map Hindi and sa see sukat, that mga he's kapatid, creating a hallelujah, circle. physically. And when he's done, Israel lies right Hindi in the center, sa like a target kapangyarihan. in the crosshairs. Amen. And on Na kung Israel, saan Amos ay unleashes a sinasaklaw poetic nito, mga accusation kapatid ko, that's 3 hallelujah, times ang longer and more maraming bagay. intense than Purihin any ang of these Panginoon. others.
He accuses Israel's wealthy of ignoring the number poor one, and mga allowing kapatid, grave my injustice God in their is land. big enough Specifically, by that He allowing the created poor to all be things. sold into debt slavery and then going on to Ang deny aking any of these Diyos, people legal representation. He And is big this, enough. Amos asks, Siya'y is this napakalaki, the family mga that was kapatid, once denied na anupat justice and nilalang enslaved in niya Egypt? ang The lahat family that God rescued from oppression ng and mga bagay. slavery? The party's over, In the Amos book of says. John God is 1, done putting up with you. verse 3. And so the opening of the next All things section were made by explains Him, why. and without God says, Him I was not chose you, anything Israel, made from that among was all the made. families of the earth. This is an allusion Amen. to Genesis 12, Lahat how ng God had bagay called the ay family of ginawa Abraham sa to become pamamagitan God's niya. blessing to all of At the kung nations. wala siya, mga And so then kapatid, God walang says, anumang so this bagay is why na I will nagawa. punish you for all of your sin. Hallelujah. Israel had a great So ang Diyos sa calling, tunay, which came with great hallelujah, responsibility, and so their He sin is and rebellion big bring enough great that He consequences. created all Now, this section things. brings together a lot of Without Amos's Him poems, and you'll see was a not few key anything themes made repeated over and over. that So was first, made. he's constantly Wala exposing pong the religious hypocrisy of Israel's nalalang wealthy na and their anuman. leaders, and he describes how And in they the book of faithfully Malachi, chapter attend 2, the verse religious 10, gatherings, giving Have we not all one Father? Hindi ba mayroon lang tayong isang Ama? Hath not one God created us? Hindi ba isang Diyos lang ang may lalang sa atin? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? Bakit daw tayo naglililo sa bawat isa sa kanyang kapatid na ito ay humahamak sa tipan ng ating mga magulang? Praise God. So ang nais kong bigyan ng diin dito, mga kapatid, ay ang katotohanan that we have only one Father, the God who created us. Amen. Isa lang ang ating Ama, praise God, na may lalang sa atin. Kaya nabanggit ko ng mga nakaraang pangangaral, amen, na ang lahat ng mga tao ay nilalang ng Panginoon, and therefore, we are all brothers and sisters in creation. Lahat ng tao magkakapatid sa paglalang. Lahat ng tao, mga kapatid, ay anak ng Diyos sa paglalang. Ngunit ibang usapan naman yung pagtubos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sapagkat sa pagtubos, hindi lahat ng tao ay nagiging anak ng Diyos sa pagtubos. Sa paglalang, lahat tayo, mga kapatid, ay anak ng Diyos. Pero yung pagtubos, mga kapatid, hallelujah, may proseso yan upang ang tao ay masasabi natin na anak ng Diyos sa pagtubos. So my God is big enough that He created all things. Amen. Napakalaki ng Diyos natin sapagkat siyang may lalang ng lahat ng bagay. Number 2, my God is big enough that He is able to save the world. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, ay sadyang napakalaki, mga kapatid. Hallelujah. Na anupat kaya niyang iligtas ang buong sanlibutan. Hallelujah. He is big enough that He is able to save the whole world. Amen. Ang sabi ng John 3:16, hallelujah, we are all very familiar with this verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. God so loved the world. Ang tinutukoy ditong word, mga kapatid, ay ang sangkatauhan. And indeed, God is able to save the whole world. Amen. Kayang iligtas ng Panginoon ang sangkatauhan, ngunit ang sabi ng Biblia, that whosoever believeth in Him, yung sumasampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po kapos ang kakayanan ng Diyos para iligtas ang lahat ng tao. Amen. Kaya niyang iligtas ang lahat. At kung mayroon mang hindi maliligtas, mga kapatid, hindi po nangangahulugan na hindi ng Diyos kayang iligtas yun, kundi sadyang hindi ang tao nagpasakop sa pagliligtas ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi kasi ng Hebrews 5:9, and being made perfect,
He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Nung siya'y mapaging sakdal, siya mga kapatid ang naging author o siya ang nagpasimula mga kapatid ng walang hanggang kaligtasan doon sa mga nagsisitalima sa Kanya, sa mga nagsisisunod sa Kanya. Ang Diyos sa Kanyang kapangyarihan mga kapatid, siya po ay may kakayanang magligtas ng lahat ng tao, ngunit ang kaparaanan ng Diyos ng pagliligtas ay kailangang sang-ayunan ng mga nais maligtas. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. And in the book of Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So dito makikita natin mga kapatid, na sa kanino mang iba, mga kapatid, ay walang kaligtasan. Amen. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. At alam natin, mga kapatid, there is no other name. Hallelujah. But the name of Jesus Christ. Ang pangalang nagliligtas ay ang pangalan ni Jesus Christ. Yes, He is the only Savior. The Redeemer. Praise God. Hallelujah. Kaya niyang magligtas. Kahit ang mga tao ay makasalanan sapagkat lahat ay nagkasala, mga kapatid. Kahit ang tao ay nagkasala ng matingkad na kasalanan, mga kapatid. No sin is bigger than the grace of God. Amen. Wala pong kasalanan na mas malaki kaysa biyaya ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon nag-aanyaya sa mga tao in the book of Isaiah 1:18, come now and let us reason together. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo at tayo mga katwiranan. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ito ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat magiging katulad ng matingkad na pula, mga kapatid, magiging mapuputi na gaya ng balahibo ng tupa. Praise God. Yan ang magagawa, mga kapatid, ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Only God is able to change a sinner into saint. Amen. Siya lang ang makakapagbago ng buhay. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, kung mayroon pong nakikinig, nanunood sa ating ngayon, na sa tingin mo kaibigan, ang buhay mo ay lipos ng kasalanan at tila wala ka ng pag-asa, nais kong sabihin sa iyo sa umagang ito na ang Diyos ay may kapangyarihang ikaw ay ligtas at baguhin ang iyong buhay. Kung ang mga tao ay nahatulan ka na, kung ang mga tao ay tiningnan ka ng wala ng pag-asang mabago at mapatawad, hanggat ikaw ay nabubuhay, kung lalapit ka sa Diyos at magpapakumbaba sa Panginoon, magsisisi sa iyong kasalanan at tanggapin ang kaparaanan ng Diyos sa pagliligtas, ang Panginoon ang siyang magpapatawad sa iyo. Ililigtas ka ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Hallelujah. He is big enough, hallelujah, that He is able to save sinners. Kaya tayong proteksyonan ng ating Panginoon. The book of Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hallelujah. Ang Panginoon, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Ganyan ang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Siya ang ating refuge. Siya ang ating protection. Siya ang ating kalakasan. At sa panahon ng trouble, ang sabi ng Biblia, a very present help in trouble. Siya po ay laging saklolo.
laging handang saklolo. Sino ba ang tinuturing nating saklolo sa ating mga buhay? Sa mga kalagayang ang tao ay nasa panganib, mga kapatid, walang katulad ang pagsaklolo ng Diyos. Walang katulad ang proteksyon ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaibigan, ikaw ba'y may mga panganib na pinagdadaanan? Hallelujah. Kung gagawin mo ang Panginoon na refuge, na protection ng iyong buhay, kapatid at kaibigan, makakaasa ka sa proteksyon ng Diyos. The Lord, hallelujah, is able to protect His people. Glory to God. Glory to God. Praise God. Sabi ng Romans 8:31, what shall we then say to these things? Ano daw ba ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang lalaban sa atin? If God is our protector, for sure, if we trust in Him, the Lord shall fight for us. He's able to protect us. We may not be able to protect ourselves all the time. Marami tayong limitasyon Hallelujah. Pero ang hindi natin magagawa sa ating sarili ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Kung ang panganib ay nasa likuran mo, siyempre hindi mo yan nakikita. Ang mata natin nasa harap lang. Pero ang Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, nakapaligid. Wow, hallelujah. Paiikutan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Praise God. Na walang kasamaan na pwedeng mag-touch sa iyong buhay. If you are covered by the blood of Jesus Christ, protected by the power of God. Hallelujah. Praise God. Mararanasan mo, hallelujah, ang tunay na pagbakod ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Praise God. Kaya nga sabi ni David, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Pagkasama mo ang Panginoon, maaaring dumaan ka sa shadow of the valley. Amen. Or the valley and shadow of death. Praise God. Ang sabi niya, I will fear no evil. Wala akong katatakutang kasamaan. Alam niyo bakit? Sapagkat lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, mga kapatid, ay kayang supilin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Ganyan ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Marami sa atin nakaranas na ng panganib, mga kapatid, ngunit sadyang ang Panginoon ay pinakita ang kanyang kapangyarihan. Kung paano siya mag-protect sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kung minsan ang tao, mga kapatid, confident sapagkat mayroong self-defense. Alam nyo ba, hindi natin kaya laging i-defend sarili natin. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi umiidlip. Lahat ng taong magagaling natutulog din. Amen. At kung minsan yan ang hinihintay ng masasama. At kung hindi ka naman matulog lagi, mamamatay ka maaga. But we thank God. You know why? Kahit natutulog ka, gising ang Diyos na nagbabantay sa iyo. Amen? Hallelujah. At makakatulog ka ng mahimbing sapagkat alam mo na ang Panginoon ay nagbabantay sa iyo. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Na kahit saan ka pumunta, alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Naalala ko, mga kapatid, many years ago, kami po ay papunta sa Bicol dahil mayroon doong gagawing crusade. At kami may mga dalang kasangkapan, may dala kaming mabigat na generator sa sasakyan dahil
Yung aming pagdadausan ng crusade ay wala pang electricity. Tumakbo kami mga kapatid. At pagdating po ng Camarines Sur, sabi nung kapatid natin na nagdadrive, Pastor, na-flatan po tayo ng gulong. Tuloy-tuloy yung takbo mga kapatid. Bagamat nahirapan na siya doon sa Manibela mga kapatid. Dahil parang inaagaw niyang ganyan. Pero na-manage niyang igilid. Alam niyo ba? Nung kami ay nandun na sa tabi at kami bumaba, ang sabi niya sa akin, Pastor, wala pa na tayong gulong. Ang sabi niya, na-flatan. Glory to God. Tumatakbo kami parang may gulong. At maraming mga taong nakakita, mga kapatid, sapagkat yun po ay bandang hapon, yung ating kapatid na si Brother Manting Santos ang nag-drive. At purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nung makita ko na walang gulong, bilang tao doon, ako parang kinabahan na, mga kapatid. Sabi, tumakbo kami ng malayo, walang gulong. Mga kapatid, pumunta ako doon sa may pinanggalingan namin at nagtanong ako sa mga maraming taong nakatulala, nakatingin sa amin, ang sabi sa amin, walang nangyari sa inyo. Nakakalungkot naman, parang inaabangan nilang may mangyari sa amin. At mga kapatid, sabi ko, nakita nyo ba yung gulong na natanggal? Ang sabi ng isang tao nandoon, nakita po namin lumipad, lumagpas sa mga dahon ng saging, at itinuro sa amin, nakita namin yung gulong nasa gitna ng palayan. Mga kapatid, salamat, mayroong mga taong tumulong, nakuha namin yun. Pero ang point ay ito Mabilis yung takbo namin, biglang natanggal yung isang gulong. Mga kapatid, nung araw na yun, yung sasakyan namin ay medyo luma na, mga kapatid. Pinangahakot ng mga tao sa church at ng mga gamit. Well, natanggal yung gulong. Pero salamat, buhay pa rin kami. Hindi kami nasaktan. Amen. Proteksyon ng Diyos. Kaya tayo ng Diyos proteksyonan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. He's able to protect us. Amen. Napakabuti ng Panginoon. He is big enough, praise God, that He is able to protect His people. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayong proteksyonan ng Panginoon. Maraming patutuo tungkol sa proteksyon ng Diyos. Kulang ang oras natin kung ating iisa-isahin. Hallelujah. Ngunit nais kong sabihin sa inyo na sa bawat isa na nakikinig at nanunood ngayon, kaya kayong proteksyonan ng Diyos. Kung magtitiwala tayo sa Panginoon, hallelujah, ilalagak natin ang ating tiwala sa Panginoon. Hayaan natin, hallelujah, na paligiran tayo ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Hayaan natin na mga anghel ng Panginoon, praise God, hallelujah, ang siyang pumaligid sa atin, mga kapatid, praise God, hallelujah. Because the angels of the Lord encampeth round about them that fear Him. Praise the name of Jesus. Siya ang ating Diyos na nagpuprotect sa atin. Next, my God is big enough that He is able to provide all our needs. Amen. Our God is big enough that He is able to provide all, not just some of our needs, but all of our needs. Hallelujah. Yan ang magagawa ng Panginoon. At ang promise ng Bible in the book of Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Hallelujah. Ang aking Diyos, He shall supply. Siya'y magkakaloob. Siya'y magbibigay. Hallelujah. Ng lahat ng pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan, mga kapatid. Hallelujah.
Praise God, ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon, hallelujah, at may magandang ugnayan sa Diyos, mga kapatid, ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Maaring dumaan tayo ng mga pangangailangan, but I tell you mga kapatid, kung wala ng taong pwedeng magbigay sa iyo, hallelujah, may paraan ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, praise the name of the Lord. He's able to provide. Ang patotoo ni David, mga kapatid, in the book of Psalms 37, verse 25, I have been young and now I'm old, yet, ang sabi niya, ako'y naging bata at naging matanda, yet, have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako'y naging bata at naging matanda, ngunit wala akong nakitang matuwid na pinabayaan. Kung namumuhay ka ng matuwid sa harap ng Diyos, namumuhay ka ng tama sa harapan ng Panginoon, God knows what you need. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, hallelujah, and He promised to provide every need. Hallelujah. Lahat ng pangangailangan mo will be provided. Now remember this. Hallelujah. God does not provide according to our ability. He does not provide according to our profession. He does not provide according to our possessions. Amen. God provides according to His riches. And that's why He promised to open the windows of heaven, not the doors of the world. Amen. But the windows of heaven. Siya po ang gumagawa, mga kapatid, ng kaparaanan. Ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay mamamangha kung paano ang Diyos gumawa. Amen. Kung tayo ay laging nandoon, mga kapatid, sa diwa ng pagtitiwala sa Panginoon, hallelujah, mamamangha tayo sa gagawin ng Diyos sa atin. Glory to God. Ang prinsipyo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi nababago. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Amen. The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, ang ganda ng pangako ni Lord. All these things. Amen. Doon sa promise kanina sa Philippians, all your needs. Narinig natin lagi yung salitang, sana all. Ito sabi ng Bible, all. Amen? Hallelujah. All your needs. Amen. Ano bang hindi kasama sa all? Mga kapatid, ang Panginoon sa kanyang biyaya, ang Panginoon sa kanyang pagpapala, sa kanyang pagpo-provide, hallelujah, kaya niyang gawin lahat. That's why our God is big enough that He is able to provide all our needs. Praise God. And lastly, my God is big enough that He is able to carry all our burdens of life. Amen. Ang ating Diyos, mga kapatid, He is big enough that He is able to carry all our burdens. Kaya ng Panginoon pasanin, kunin ang lahat ng burdens sa buhay. Lahat ng mga viewers ngayon, I don't know what you are going through, but there's one thing I know, God cares for you. Amen. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ano mang hirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, ano mang bigat ang iyong pinagdadaanan, alam ng Diyos yan.
Alam ng Panginoon kung gaano kabigat ang iyong pasan sa mga sandaling ito. Kilala ka ng Panginoon, kaibigan, kapatid, maaring hindi ko alam ang iyong pangalan, ngunit walang bagay na nalilingid sa Diyos. Nakita ka ng Panginoon sa mga tiisin mo. Nakita ka ng Panginoon sa mga paghihirap mo. Nakita ng Panginoon ang bigat ng kalooban mo. Alam ng Diyos ang lahat ng burden na daladala mo. Hallelujah. At ang sabi ng Psalm 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord. Amen. Cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ilagak mo sa Panginoon, hallelujah, ang iyong mga kabigatan. At aalalayan ka niya. Mayroon ka bang burden ngayon na sa tingin mo parang wala nang maalalay sa iyo? Cast your burden upon the Lord and He shall sustain you. Aalalayan ka ng Diyos. And He shall never suffer the righteous to be moved. Hindi niya hahayaan ang matuwid, mga kapatid, ay makilos. Ang matuwid ay kanyang i-establish, mga kapatid. Nais kong sabihin sa inyo, sa mga sandaling ito, na ang burden na yung dinadala, hallelujah, ay hindi mahihirapan ng Diyos na kunin niya. Amen. He is able to carry your burden. Kaya ng Panginoon yan. Kaya nga ang Panginoon nag-aanyaya sa Matthew 11:28, anong sabi ng Panginoong Jesus? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito sa akin kayong lahat na mga napapagal, kayong lahat na mga nabibigat ang lubha, at ang sabi ng Panginoon, kayo'y aking papagpapahingahin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Meron ba tayong mga viewers ngayon na kayo ay napapagod na sa inyong buhay? Marami na kayong sinubukan, ngunit ang nararanasan nyo ay kapaguran. Naghahanap kayo ng kapahingahan, ngunit sadyang hindi nyo masumpungan. Ang pagkakataon na kayo po ay nakikinig, nanunood sa gawaing ito ngayong umaga, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po ito nagkataon lang. Niloob ng Panginoon na marinig mo ang mensaheng ito upang ipaalam ng Diyos sa iyo na siya ay nagmamalasakit sa iyo at may magagawa ang Panginoon sa kalagayan mo, kaibigan. Ang Diyos ay nagmamalasakit at handa kanyang tulungan. Sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Ilagak mo sa Kanya lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa iyo. Napakasarap damhin ng katotohanan na bagamat ang tao ay may kabigatan, may kabalisahan, ang katotohanan na ang Diyos ay nagmamalasakit ay isang napakalaking comfort. Hallelujah. Na malaman natin na sa mga kabigatan at kabalisahan ng tao, mayroong Diyos na handang sumaklolo. At ang Panginoon, hallelujah, ay nakatingin sa atin. Maging sa mga sandaling ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos nakatingin sa iyo. Nakikita ng Panginoon ang iyong kalagayan at siya'y nag-aanyaya. Lumapit ka sa Kanya. Amen. Sa umagang ito, bakit hindi natin ilapit ang sarili natin sa Panginoon? Amen. Ang Diyos, He is big enough to help us, to sustain us, to carry our burdens. Hallelujah. Kaya niyang pasanin ang burden mo. Gaano man kabigat yan, sabi ng Panginoon, come, give me your burden. Amen. Tumay tayong lahat, mga kapatid, at magbulay tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Magbulay tayo sa Panginoon. Isipin natin ang katotohanan that our God is a great God. The book
He is magnificent. Amen. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kamangha-mangha, kahangahangang Diyos. And there is none like Him. Habang tayo nagbubulay sa Panginoon, hallelujah, damhin natin ang Kanyang banal na presensya, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Believe that God cares for you. He cares for you. Hallelujah. Praise God. Sige kaibigan, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Aminin natin sa Diyos ang mga tunay nating kalagayan. Samantalang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang katulad. Kamanghamanghang Diyos ay nagmamahal, nagmamalasakit sa atin. Handa niya tayong tulungan. Hallelujah. Handa niya tayong alalayan. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yes. He is so great, big enough, that He created all things. And that He is able to save the world. And able to protect His people. Able to provide all our needs. And He's big enough that He is able and willing to carry your burdens. Hallelujah. Praise God, nais ang Panginoon dalhin ang kabigatang nasa iyo. Cast your burden upon Him. Yes, come to Him. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kamangha-mangha kang Diyos, Panginoon. Nalalaman mo ang aming mga buhay, Panginoon. Yes, nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord God. In the name of Jesus. Ano man ang kalagayan mo, kaibigan, kapatid. Hallelujah. Come to the Lord. Hallelujah. Be blessed by the presence of God. Hallelujah. He promised to give you rest, to sustain you. He is our refuge. He is our strength. The very present help in trouble. Oh, hallelujah. What a great God we have. Yes, Lord God, we praise you. We trust in you, Jesus. Hallelujah. Sige mga kapatid, hilapin natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Let God touch your life. Hallelujah. Let God bless your soul. Let God save you. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Come on, amen. Hallelujah. Be blessed by the presence of God. Hallelujah. As you come to the presence of the Lord, as you humble yourself before Him, as you surrender your burdens to Him. Hallelujah. Come to the Lord and be blessed. Hallelujah. By His presence. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, blessed be the name of the Lord. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Amen. Nais kanyang tulungan. Nais kanyang bigyan ng kapahingahan. Nais kanyang bigyan ng kalakasan. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. He loves you and He cares for you. Yes, Jesus.
God. Thank you, Jesus. Oh, yes. Yes, oh Lord. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord God. There is none like you. Come on, amen. No one else can touch my heart like you do. Come on, amen. Let's magnify the name of the Lord. I could search for all eternity long and find there is none like you. One more time. Hallelujah. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. One more time. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Inibig mo kami, Panginoon, ng walang kapantay na pagmamahal. Salamat, Panginoon, sapagkat sa anumang kalagayan ng aming mga buhay, Ikaw ay laging nandyan. Nais mo kaming sakluluhan, nais mo kaming tulungan. Sapat ang iyong kapangyarihan mula sa paglalang. Sapat ang iyong kapangyarihan sa pagliligtas, sa pag-iingat. Sapat ang iyong kapangyarihan sa pag-provide ng aming mga pangangailangan. At salamat, Panginoon. Sapat ang iyong kalakasan. Sapat ang iyong pagmamalasakit upang dalhin ang aming mga burden. Hallelujah, upang kunin ang mga kabigatan ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon. O Diyos, lubos ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa iyong kabutihan. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. At minsan pa kami lubos na nagpapasalamat. Na minsan pa ay binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon na mapakinggan ang iyong salita at madama ang iyong presensya. Sapat ang presensya mo. Hallelujah. Upang ang mga kabigatan, hallelujah, ay mapalitan, Panginoon, ang kapahingahan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakasama namin sa gawain ito, Diyos. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na kumilos at manguna sa bawat isa. Pagpalain mo, Lord, ang bawat sambahayan na nakasama namin, Lord God, sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba at binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at karangalan. In the name of Jesus Christ we pray. And everybody say amen. Misa pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Give God the glory. Let's honor Him and praise Him. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord.
Praise the name of the Lord. Amen, amen, amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa pagsama nyo sa gawain ito ngayong araw. Amen. Sa lahat ng mga kapatiran, bawat pamilya, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa lahat ng aming mga kaibigan, praise God. Sa lahat ng mga naabot ng mensaheng ito ngayon, saan man po kayo naroroon, ang biyaya at pagpapala, pagmamahal ng Panginoon ay sumagana sa atin lahat. Maraming salamat at minsan pa, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Thank you very much.